Bago ang lahat, nagkaroon na rin ng team si Jonathan Kuminga. Mas pinili niya ang Minnesota over sa Lakers, Bulls at Blazers. Base sa report, meron si Kumingang 13 million sa loob ng 2 taon. Pababa ng pababa yung kontrata nito si Kuminga. Dati kasi 40 million kada taon ang hinihingi, naging 20 million, ngayon naman naging 6.5 million kada taon na. Mas pinili ni Kuminga ang Minnesota dahil mas maikli din ang kontrata at next off-season pwede ulit siyang mag-decline at maging free agent. Kaya magiging 3 sunod na taon na si Kuminga free agent din. Parang masamang pangitain na yun para kay Kuminga. Hindi ko lang alam kung nakakaramdam na to na pababa ng pababa yung kontratang nakukuha niya. Yung Minnesota parang walang nangyaring sign and trade na ipasok agad yun na ma-sign talaga si Kuminga sa kanila. Mukhang tama rin naman yung ginawa ni Kuminga na mas pinili niya yung Minnesota kumpara sa Lakers na ang ibinigay 3 taon na contract. Dahil ang mangyayari sa kanya doon, magiging trade asset lang din siya. Bukod pa yung drama sa LA, magulo yung management nila ngayon. Baka siya pa ang mayari at pag-initan kapag pumalpak. Gawin pa siyang scapegoat. May report kasi na nag-file ng court order si Jeanie Buss para hindi mabenta yung shares niya sa Lakers at merong court appearance pa by November. At mukhang tatagal pa yung issue na yun. Base pa kay Sham, makukuha din naman di umano ni Kuminga yung starting position pero saan sa ilalagay doon? Merong Lamelo, Anthony Edwards, McDaniels at Gobert. Pwedeng iangat si McDaniels sa number 4 tapos si Kuminga ang number 3. Matatangkad din yung lineup na yun kung sakali pero ang dating projected na starting unit ilalagay si Ayo Dosunmu kasi siya talaga yung niretain ng Minnesota kaya tinanggal si Randle. Kung hindi pa umayos itong si Kuminga sa Minnesota, baka wala na siyang mapuntahang team. Ang kulit din niya at least hindi siya naging Christian Wood sa ngayon. Dennis Schroeder muna. At may contract pa rin naman nakukuha kahit papano si Kuminga. Meron kasing standard din yung mga player ngayon, lalo na sa bagong era. Dahil si Kuminga nakatatlong kontrata na, hindi pa siya umaabot ng 100 million. Nasa total pa lang siya ng 61 million sa ngayon. Sa ganong rate, papatak siya sa standard ng role player. Hindi doon sa mid-tier player na hinahabol niya na at least mahigit 20 to 40 million na contract. Ang Lakers naman nabokya ulit. Consider pa rin naman silang good team lalo na kung MVP level ulit si Luka next season kasama niya si Austin Reeves. Si Walker Kessler naman pwedeng maging all-star type player. Yung by minutes kasi niya katulad ng kay Jalen Duren. Wala pa sila nakukuha ang starting small forward at wala pang nabanggit kung sino ang susunod nilang tatargetin. Ang Dallas di umano ayaw kasing i-trade papuntang Lakers si PJ Washington kahit sila yung team na interesado sa kanya. Binitawan kasi si Hachi, siya kasi yung pwedeng small forward. Ang tagal na rin kasi naglalaro ni Hachimura sa Lakers. Makapal na yung balat niya dun sa mga report at hindi rin masyadong nasasama sa rumors. Ang potential pang gamitin pang trade ng Lakers si Dalton at si Jaden Hardy. Bukod sa small forward, para makatapat di umano ang Lakers sa mga teams gaya ng Thunder, San Antonio, dito sa West kasama pa ang Minnesota at Nuggets, pati na rin yung Rockets kahit dinikdik nila noong nakaraang playoffs, kailangan pa nila di umano ng isang backup center. Ang isa sa mga possible target ngayon ng Lakers sa backup center si J-Huff ng Pacers. Baka dito pa mabuhay kung sakali yung career ni Dalton kapag siya ang na-trade. Parang body heal dati. Meron kasing nasa 5.6 million sa loob ng 2 taon itong si J-Huff. Halos katulad lang din yun ng kontrata na natitira dito kay Dalton. Last season si J-Huff merong 9 points, 4 rebounds, 1 assist at 2 blocks per game, 47 and 36%. Naglaro din siya dati sa Lakers noong 2022. 7-1 center at defensive player din. Naghalimaw kasi siya dati sa G-League kaya nakakakuha ngayon ng kontrata. Bago pa siya napakinabangan ng Memphis at lumipat ng Indiana. Siya yung pwedeng ipalit kay Dalton kasama pa ang isang second rounder or 2 second rounder. Tinawag na kasing failed first round pick si Dalton ngayon. Siya yung inaasahan na tatanggalin ngayon ng Lakers after nga ng minicamp nila ni Luka at hindi rin na rin siya patatagalin ng LA sa kanilang lineup. Pero yung Indiana Pacers kasi merong next man up culture, baka dun pa talaga maging okay yung karir niya at hindi magaya kay Jalen Hood-Schifino na bigla na lang nawala.
Si Benedict Maturin naman nakakuha na ng kontrata sa Pelicans, 16 million sa loob ng 2 taon. Ang tagal din niyang hindi nakakuha para magkasabay pa sila ni Kuminga. Bago siya pumunta ng Pelicans, kinancel niya muna sa Clippers yung qualifying offer para makapirma ng 2 taon. Halos parehas lang din naman ang binigay sa kanya ng Pelicans at yung qualifying offer na merong 8 million. At least safe pa ngayon itong si Benedict Maturin. At least mapapatunayan pa rin ni Lebron na mas magaling siya kay Maturin. Maangas din to pero hindi ganun pasikat. May average kasi si Maturin last season na 17 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Pero kinonsider kasing below average yung percentage niya bilang guard. 43% sa field at 31% sa 3-point area. Ang average kasi ng isang consistent guard at least 45 and 36. Hindi naman siya malayo. Pero kung titingnan kay J-Hop, mas maganda pa yung percentage niya, 47 and 36. Hindi rin naman nagsisi di umano ang Clippers na nawala si Maturin ng halos walang kapalit dahil nadenggoy nga nila yung Indiana Pacers. Si Draymond Green naman parang pinagtanggol si Klay Thompson after niyang official na pumirma sa Miami Heat kasi hinahype ng media na napunta si Klay sa Miami kasama si Giannis at si Adebayo. Base kay Draymond, hindi naman yung 2017 or 18 version ni Klay ang nakuha ng team na parang sineset-up lang ng media na mag-fail si Klay sa Miami. Parang gusto lang di umanong i-bash ng iba si Klay kapag hindi nila nakuha yung expectation para sa kanya or ng mga fans. Pero parang okay lang din yun may fans pala yung Miami. Sa sobrang lupit ng fans nila, tinawag ng ibang NBA player na ang Miami ang may worst fan base kasi walang fans. Second at third quarter lang nanonood ng game. Hindi na kasi prime Klay yung maglalaro sa Miami pero kapag naibalik niya yung kanyang average na 44 and 40% sa court, big deal pa rin sa Miami yun. Kasi nga, yung merong ganong average dati sa kanila si Duncan Robinson. Si Klay Thompson, mas may defense kahit papano.